Isa pang OFW ang nagreklamo na nawalan ng pera sa kanyang savings account na abot sa 14,000 piso. Ngayon, tiniyak naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pwede silang mamagitan para sa mga magrereklamong OFW. Exclusive, nagpapatrol, Nico Bawa. Nakausap ng news team ang ininyero sa Saudi na si Manuel Remolaso. Nagulat siya nang biglang nagkaroon ng sunod-sunod na tig 475 pesos na online transaction mula sa kanyang BDO savings account sa isang online shopping website. Umabot sa 14,000 ang nabawas. Doon ko nga po nakita na meron ng transaction sa Lazada na nagtaka nga po ako, di ko po alam yung Lazada na kung ano. Aminado si Remolaso na nakatanggap siya ng email na hinihingi ang detalye ng kanyang account. Akala raw niya ay galing ito sa bangko. Nagsumbong na si Remolaso sa BDO pero nanganganib siya sa lagay ng kanyang account. Hindi kami makatulog. Siyempre nag-aalala kami baka bukas wala na yung laman ng savings namin. Dati naman nagsabi ang BDO na nakikipag-ugnayan sila sa mga biktima. Iniimbestigahan na nila ang mga kaso. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, may requirements sila sa mga bangko na dapat magkaroon ng hotline para sa mga OFW at dapat sumagot sa mga follow-up ng investigasyon pagkatapos ng 7 araw. Pero dapat din daw maintindihan ng mga depositor na bigyan ng oras ang bangko mag-imbestiga para malaman kung lehitimo ang reklamo. Kapag hindi kontento ang mga biktima sa investigasyon ng bangko, maaaring lumapit sa BSP. Ang mga iba naman, parang in-authorize nila yung kamag-anak nila dito. So, they tell us, ako yung nabiktima, pero ito yung kapatid ko nandyan. So, kung may additional information, pwede din naman yon. Maaring tumawag ang mga biktima sa hotline o mag-email sa BSP. Bagamat prioridad ng BSP na maibalik ang pera ng mga biktima, hindi garantiya na lahat ng reklamo ay mareresolba. Nakikipag-usap na ang BSP sa mga bangko na ayusin ang mga reklamo sa kanilang sistema. Nico Bawa, ABS-CBN News. Pinag-iisipan na ngayon ni Pangulong Duterte na magdeklara ng pagbabawal ng deployment ng mga OFW sa Kuwait. Kasunod dito ng pagkamatay ng 4 na mga manggagawang Pinay sa naturang bansa. Ayon sa Pangulo, nakausap na niya si DFA Secretary Alan Cayetano tungkol sa magiging hakbang ng gobyerno. Pwede mo na nilang kausapin din ang pamahalaan ng Kuwait, kaugnay sa sinapit ng ating mga kababayan, o tigilan na lang ang pagpapadala ng mga manggagawang Pinoy sa Kuwait. I do not quarrel with Kuwait. I respect their leaders, but they have to do something about this. Para kay House Speaker Pantaleon Alvarez, no Senate, no problem. Handa daw kasi ang Kamara na mag-Constituent Assembly para baguhin ang konstitusyon ng walang Senado. Nagpapatrol, RG Cruz. Naniniwala si House Speaker Pantaleon Alvarez na sa isang Constituent Assembly walang senador o congressman dahil lahat sila miyembro lang ng isang kongreso na may tigi-isang boto. Sa panayam sa DZMM, giniit ni Alvarez na hindi siya sang-ayon sa posisyon ng mga senador na magkahiwalay dapat ang pagboto ng dalawang sangay ng kongreso sa mga pagbabago sa konstitusyon. Malinaw naman yung titik ng ating saligang batas na nakalagay doon, Congress by a vote of 3/4 of all its members, diba, may amend or revise the Constitution. Hirit pa ni Alvarez handang mag-con-as ang Kamara ng walang Senado. Ayon sa isang veteranong mambabatas, tila kalakaran na sa Kamara ang pambabraso sa lahat ng administrasyon. Palagi namang maraming instances na may mga sagasa dyan, violation ng rules o kaya violation ng agreement between the majority and the minority. Ayon kay Colmenares, binraso din noong 14th Congress ang CONAS. Ang mga kasama niya sa Makabayan Bloc na sagasaan umano sa debate at botohan nitong 17th Congress noong mga panahon ng pagpasa ng Kamara sa taunang budget. Nang train kahit wala umanong quorum sa plenaryo at ng death penalty bill na naging dahilan kaya inalis sa liderato ng Kamara ang 11 kongresista na kumontra. Kaya may nagsasabing hindi pwedeng ipagkatiwala sa mga politiko ang tiyatsa. It can easily be railroaded by those in power in the lower house. Pero ganun daw talaga ang demokrasya. Masusunod ang may numero. The majority cannot be dominated by the minority, although the majority will respect the stand and opinion of the minority.
Dahil tila ayaw paawat ng Kamara ayon sa isang political analyst, mainam nang sumama ang lahat sa tsa-tsa para mabantayan ang amyenda. Hindi natin pwede iiwan sa mga politiko ang proseso na ito. Ayon kay Speaker, maaari namang idulog sa Korte Suprema sakaling may hindi pagkakasundo sa tsa-tsa. RG Cruz, ABS-CBN News. Kinontra ng mga senador ang banta ni House Speaker Pantaleon Alvarez na ituloy ang kanilang charter change sa pinatawag nilang Constituent Assembly. Ito kahit na boycottin pala ng mga senador. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. Sa pagdinig kahapon ng Senate Committee on Constitutional Amendment and Revision of Laws, nakahanap ng kakampi ang mga senador kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno mula sa tila pambubuli sa kanila ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa issue ng charter change sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Gate kasi ni Alvarez, 1987 Constitution mismo ang nagdidiktang dapat sa joint session idaan ang tsa-tsa. We will destroy this institutional equality if we interpret Article 17, Section 1 to mean that the House and the Senate shall vote together and not separate. Kaya ang mga senador desididong i-boycott ang joint session ng Kamara. Binalaan ni Senador Kiko Pangilinan ang mga kongresista sa pagsusulong na umano'y iligal at makasariling tsa-tsa na posibleng pagmula ng galit ng taong bayan. Sa panayam sa DZMM, sinabi naman ni Senate President Coco Pimentel na hihintayin nila ang official communication mula sa Kamara at saka magdedesisyon ng susunod na hakbang. Nanindigan si Pimentel para sa hiwalay na pagboto ng Senado at Kamara. Ipapasa namin sa tamang committee namin yan para mapag-aralan ano ang aming response, ano ang aming aksyon. Para kay Senador Panfilo Lacson, sino mang sumipot sa joint session ng walang basbas ng Senado ay may katangahan na, lalo na kung may malisyosong intensyon. Sa ngayon, mayorya sa mga senador ang bukas sa charter change issue. Ang hayagang kontra sa tsa-tsa, sina Senador Ralph Recto, Antonio Trillanes, Nancy Binay at Richard Gordon. Sina Senador Franklin Drilon, Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Risa Ontiveros, pinag-aaralan pa ang tsa-tsa. Pero kung sakali, pwedeng pumabor sa Constitutional Convention. Sherry Ann Torres, ABS-CBN News.